Samantala, bukas na po gugunitain ng bansa ang ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ng ating bayani na si Gat Andres Bonifacio. Atin siyang muling kilalanin sa espesyal na ulat ng aming kasama si Xiao Chua. Gat Andres Bonifacio, isang pangalan na nagpapagunita sa atin ng isang atapang tao, ngunit madalas, isang matayog na rebulto o matigas na mukha sa barya siya para sa atin. Ngunit, kilala ba talaga natin siya? Madalas na ipakilala bilang ama ng katipunan, unang naggilaw ng paghimagsik. Ngunit nakilala din bilang bobong bodigero na walang pinanalong laban dahil walang at walang kakayahang militar. Sino nga ba ang tunay na Andres Bonifacio? Isinilang siya noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila sa isang bangkero, sastre at naging tenyente mayor na si Santiago Bonifacio at isang mistisang Espanyola na puno ng isang sangay ng pagawaan na sigarilyo na si Catalina de Castro. Isinilang na middle class si Andres at nakapag-aral kay Guillermo Osmeña at nakaabot hanggang sa mataas na paaralan hanggang sa siya ay matigil dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang nung siya ay 14 na taong gulang. Bilang panganay sa 6 na magkakapatid, tumayo siya kapwa ama at ina nila. Gumagawa at nagbebenta ng mga baston at pamaypay sa mga may kaya sa labas ng simbahan. Naging empleyado ng 2 international company sa Maynila. Ito ang dahilan bakit sa kanyang tanging larawan siya ay naka-Amerikana at postura. Sa pagitan ng pagtatrabaho at paggawa ng mga baston, binuklat niya ang mga aklat at nagbasa ukol sa batas, medisina, mga nobela ni Jose Rizal, kasaysayan ng Amerika at Rebolusyong Pranses kasama na ang Les Miserables. Dahil dito, lumawak ang kanyang pag-iisip at nangarap. Nagkaroon siya ng ideya ng kung dati-rati kapag isinilang ang Indio, mamamatay pa rin siyang alipin sa kanyang pinangarap na bansa, ang bayan, tayo, ang hari at makapangyarihan. Sumapi siya sa Masoneria at sa La Liga Filipina nung itatag ito noong July 3, 1892 upang magtulungan ang mga kababayan. Ngunit matapos lamang ang 3 araw, inaresto si Rizal kaya kinabukasan, July 7, 1892, isinakatuparan nila ang matagal na nilang binabalak ayon sa mga dokumentong nanggaling sa Archivo Militar de Madrid. Ang formal na pagtatatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na sa loob ng 4 na taon ay sikretong lumaganap at nagkaroon ng kasapian sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang simpleng samahang mapanghimagsik ang katipunan sa tulong ng kanyang mga kapanalig tulad ni na Emilio Jacinto, Pio Valenzuela, Aurelio Tolentino at iba pa. Naging proyekto ito ng pagbubuo ng isang bansang tunay na malaya, may kaginhawaan, mabuting kalooban at kapatiran. Bago ka lumaban sa Espanya, kailangan handa at mabuti muda ang iyong kalooban. Naging codename niya ay May Pag-asa. Dumating ang oras, August 1896, nabisto ang katipunan at 1,000 tao ang nagpunit ng sedula sa unang sigaw sa Balintawak, Caloocan. Si Bonifacio ang nagtakda ng stratehiya ng katipunan at ng himagsikan. May mga laban ng katipunan na nagtagumpay at nabigo, subalit hindi na namlay ang mga anak ng bayan. Sa pagtatangka niyang ayusin ang sigalot sa mga balanghay sa Cavite, ulo ng Haring Bayan na ipit siya sa politika at pinaslang noong May 10, 1897. Lagi nating naaalala si Gat Andres bilang atapang na tao. Nakaligtaan natin na tinuruan din niya tayong umibig. Maligayang ika-150 karawan, Supremo. Xiao Chua, Telebisyon ng Bayan.